Trash! 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 Pinagbabato ni Olivia ang mga papel na isa-isa niyang chinecheck at singlamig ng yelong tiningnan ang kanyang mga empleyado. Puro basura! Is there anyone in this room who can actually give me the best idea, ha? Ako lang ba talaga nag-iisip dito? Gigil niyang wika habang nakatuon ang dalawang palad sa gilid ng conference table. Miss Olivia? Ano? Inis na baling niya sa head ng advertising na si Irene Trinidad. Halata ang kaba sa babae. Ano po bang concept ang hinahanap niyo? Hindi po ba nakapag-pitch na kami at sumang-ayon naman po kayo ron? Yes and yes, but I need more. I want a concept that will stand out. Hindi birong account na to. Nangungunang hotel chain sa bansa ang kliyente natin. So what do you expect me to do? Pipili ako ng output na parang gawa ng mga baguhan? Sabihin mo nga sa akin, sa palagay mo ba papayag ang may-ari ng hotel na ganyan lang ang ipapresent natin sa kanila? Natahimik ang buong silid kaya napabuntong hininga na lang siya. Get out, all of you! Pero Miss Olivia, I said get out! Para namang ipo-ipong nagsilabasan ng mga empleyado niya, maliban sa isang lalaking na natiling nakatayo sa pinakadulong bahagi ng conference room. Tahimik lang ito, hindi gumagalaw. Nakatingin ito sa kanya, walang mabasang emosyon sa muka. Ano? Sisermonan mo na naman ba ako? Asik niya sa kanyang bodyguard na si Marco Villarreal. She wasn't planning to get someone to protect her dahil kayang-kaya naman niya ang sarili. Pero sa mga nakalipas na linggo, dumarami ang mga hate comments at threats na natatanggap niya. Kaya mas minabuti ng kanyang ina na kunan siya ng bodyguard sa Acero Strategic Services para daw sa ikatatahimik ng isip nito. Wala akong sinasabing kahit na ano, Miss Olivia. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Sagot nito. Wala nga, but your face says it all. And what does my face say? That I'm a cold-hearted boss. Cruel. Are you? Lumapit ito sa kanya. Tinitigan siya nito sa mga mata. At kapag ganoon ng lalaki, hindi maiwasang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ayaw mang aminin ni Olivia pero sa loob ng isang buwang pagiging bodyguard ni Marco sa kanya, naaapektuhan na rin ang kanyang sistema. And she wasn't like that before. She didn't like what she was feeling either. Gwapo naman talaga ang lalaki kung ang pagbabasihan ay ang pisikal nitong anyo. Kung matangkad na siya sa height niyang 5'6", mas matangkad pa ito ng 6 na pulgada, kaya halos hanggang balikat lang siya nito. Palaging naka-dark clothes ang lalaki. Hindi rin nawawala ang leather jacket nito. Malinis itong tingnan. Palaging nakaahit ang bigote at balbas. Subalit ang mas nakakatawag pansin talaga sa kanya ay ang perpektong Adam's apple nito. Kung may ganoon mang termino. Agaw pansin din ang maninipis ngunit mapupula nitong mga labi at mapanuring mga mata. Every time he looks at her, Olivia feels intimidated, at the same time excited. At ito lamang ang nakapagpadama ng ganoong klaseng pakiramdam sa kanya. Ewan ko sa'yo, ibili mo na nga lang ako ng kape para mawala ka naman kahit minsan sa harapan ko. Pagtataray ni Olivia para matabunan ang damdaming pilit nitong binubuhay. Napailing to. Bakit hindi ka na lang mag-order? Mag-order? Inuutusan mo ba ako? Hindi ako nag-uutos, nagtatanong ako. Ba't pilosopo ka na rin ngayon ha? Kung sabagay, ano nga ba naman ang gagawin mo rito sa tabi ko? Hindi ba tutunga ka lang? Hindi ito sumagot, pero nakita ni Olivia kung paano bahagyang umangat ang sulok ng labi nito. Ano? Ibibili mo ba ako ng kape o sisisantihin kita? Asik niya. Okay. Tumalikod ito at tinungo ang pinto. Hey! Tawag ni Olivia sa lalaki. What? Bumaling to sa kanya. May pag-uutos ka pa ba? Take this. Tumayo siya at iaabot na sana ang card niya rito nang tuloy-tuloy itong lumabas. Hey Mr. Villarreal, come back here. Wala ka nalang pera. Subalit ni hindi man lamang lumingon ang kanyang bodyguard kaya naiinis na naupo siyang muli. Yun ang isa sa kinaayawan ni Olivia sa lalaki dahil kung matigas siya, mas matigas ito. Madalas din niyang nahuhuli ang mapang-usig nitong tingin na kahit hindi ito nagsasalita, para bang nahusgahan na nito ang buong pagkatao niya. Kaya hindi niya alam kung matatagalan pa ba niya ito. Maghapong nakatutok ang atensyon ni Olivia sa trabaho ni hindi na nga niya alam kung anong oras na, kaya madalas sabihin ng kanyang ina na mas mahal pa niya ang kumpanya kaysa sa sarili. Hindi naman siya nakikipagtalo sa bagay na yon dahil totoo naman. May isang bagay kasi ang naibibigay ng kumpanya niya na hindi niya nakukuha sa kahit na ano o sino. At yun ay ang kapanatagan ng isip. Working is her way of letting all her stress out. It is her coping mechanism. Napatingin si Olivia sa paper bag na inilabag sa kanyang lamesa
pagguway sa nag-iisang taong kayang gumawa niyon sa kanya. Naggusot ang mukha niya nang makita ang seryosong mukha ni Marco. What? Inis niyang tanong dito. I said eat, Miss Olivia. Hindi na ako bata, Mr. Villarreal. Kakain ako kapag gusto ko. Kaya pala, it's past 8. Baka lang hindi mo alam. Ano naman ngayon? Sa hindi pa ako nagugutom eh. Talaga? Napasinghot si Olivia nang humalo sa hangin ng aroma ng mga pagkaing binili ng lalaki. It was her favorite sweet and sour pork, fried rice, and stir-fried squid from her favorite resto. Naaamoy niya rin ang masarap na aroma ng kape at ang butter croissant mula sa paborito niyang coffee shop. Biglang nagmarakulyo ang tiyan niya. Kagyat siyang napatingin doon, pag-uway sa lalaking nakaangat na ang sulok ng mga labi. I'm not hungry. Pagsisinungaling pa niya. If you insist, pero kung ako sa'yo, kakain ako. Kaysa naman magwala pang lalo ang mga bulate mo sa tiyan. What did you say? I just said what I said, Miss Olivia. Pinaningkitan niya si Marco ng mga mata. Pagkatapos siya rin ang sumuko. Alright, dahil hindi ako marunong mag-aksaya ng pagkain, kakain ako. Pero hindi to dahil sa sinasabi mong gutom ako. Katwiran pa niya. Ikaw ang bahala. Wala naman akong sinabing iba. Bumalik na ito sa pwesto nito. Sa gilid lang din ng kanyang opisina at parenting naupo habang nakatingin sa ibang direksyon. Nagbuntong hininga si Olivia bago inilabas ang mga pagkain binili nito. Pagkatapos, muli niyang nilingon ng lalaki. Kumain ka na ba? Tanong niya. I'm not yet hungry. Now you're using my words against me. Not gonna work, Mr. Villarreal. Napataas ang isang kilay nito. So, what do you want me to do, Miss Olivia? Come and sit here. Ang dami mo binili at hindi ko mauubos to. Are you sure? Bakit? Nakita mo ba akong nakangiti? Napailing to. Hindi nga, dahil mas nakakatakot kang tingnan kapag nakangiti. Si Olivia naman ang napataas ng kilay. At bakit naman? Dahil hindi ka naman ngumingiti. So when you smile, there's a high chance na may kakaiba kang iniisip. Well, hindi ba pwedeng happy lang? Sa kagaya mo, parang imposible ang ganun, Miss Olivia. Ba't para mo na rin sinabi na ang hirap ko pakisamahan ah? No, hindi ganun. Tumayo ito at lumapit sa lamesa niya. Ang sinasabi ko lang, mahirap kang pasayahin, Miss Olivia. Wala itong pakialam na kumuha ng paper plate at tuloy-tuloy na binuksan ang mga biniling pagkain. Sumandok ito roon bago tumingin sa kanya. Kain na. Sabi nito, pagkuway iniabot sa kanyang paper plate. I can handle my... No, this is me saying I cared for you. Anong sinabi mo? Hindi ba dapat lang naman? Kasi ako ang bodyguard mo. Tiningnan niyang iniabot nitong pagkain bago yun kinuha. Thanks. You're welcome, Miss Olivia. At sa unang pagkakataon ay nakita niyang umiti si Marco. Sandali pa siyang natigilan bago hinarap ang pagkain. Tahimik silang kumain na ipinagpasalamat naman ni Olivia. Hindi niya kasi alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Pakiramdam niya may nagbabago sa kanyang pagkatao na hindi niya maunawaan kung ano at hindi niya mapigilang makadama ng takot. Sa sumunod na araw ay panay ang linga ni Marco sa paligid habang patuloy sa pagsha-shopping si Olivia sa isang sikat na mall. Sa loob ng mahigit isang buwan niyang pananatili bilang bodyguard nito, sa ulado na niya halos lahat ng kilos ng babae. At dadalawang beses pa lamang niya itong nakasamang mag-shopping at yun ay dahil alam niyang may iniisip to. I want you to give me all of these dresses in my size. Narinig niyang wika nito sa sales lady. Sige po, Miss Ledesma. Muli itong nagtingin sa mga nakadisplay na sapatos na may lumapit ditong isang matangkad na lalaki. Agad na naalerto si Marco at hinarang to. What are you doing? Tanong ng lalaki kay Marco. Protecting Miss Olivia to possible threats. Who are you? Napatingin ng lalaki sa babae. Olivia, it's me, Lawrence. Nilingon ito ng babae, pagkaway nagpatuloy sa ginagawa na parabang walang narinig. I'm sorry but Miss Olivia is busy at the moment. Pagtataboy ni Marco sa kaharap. Busy, huh? She's just on a shopping spree. And so, if Miss Olivia doesn't want to talk to you, then you can't. Hindi ka ba marunong ng simpleng logic? Marunong, pero gusto ko siyang makausap dahil may importante akong sasabihin sa kanya. Then tell me. Nagsalubong ang mga kilay ng lalaki. Pagkatapos, nakipagtitigan ito kay Marco. Hindi naman siya nagpatalo. Bakit? Sino ka ba? Tanong nito. I'm her personal bodyguard at tungkulin ko na protektahan ng kanyang kaligtasan. I know what bodyguard is. Alam mo pala, bakit narito ka pa? Dahil gusto ko nga siyang makausap. Well, kung importante talagang sasabihin mo,
Sabihin mo na lang sa akin. I'll relay your message to her. What? Hindi makapaniwalang tumingin to sa kanya. Bakit? May masama ba sa sinabi ko? Buti nga binibigyan pa kita ng pagkakataon. Sarkastikong tugon ni Marco. Pagak itong natawa. This is insane. Then kung ako sa'yo, aalis na lang ako. Hindi mo siya makakausap kung ayaw niya. Mariing nagdikit ang mga labi ng lalaki. Kasunod ang ilang beses na paghinga ng malalim. Alright, just tell her that I'm very sorry. That what I said last year was a big mistake. That if she could give me another chance, I'll definitely treasure and love her with all my life. Sabi nito. Yun lang? Tanong ni Marco. Yun lang. Anito bago tumalikod. Inihatid naman niya ito ng tingin hanggang sa mawala ito. Nilingon niya si Olivia na nasa section naman ng mga bag. Wala itong nababanggit sa kanya na nagkaroon ito ng kasintahan noon, na posibleng person of interest nila. Alam niyang marami pa rin itong sikreto, subalit ang isang yon ay pilit lumiligalig sa isip ni Marco. Lumapit siya kay Olivia. Hindi ka pa ba tapos? Nope, nakita mo bang nakabili na ako ng bag? Tanong nito habang sinisiyasat ang bag na hawak. Until when? Until I'm satisfied. Napabuntong hininga si Marco. Wala siyang nagawa kundi ang hintayang matapos to. Hindi naman sa nagrereklamo siya dahil walang ganoon sa bokabularyo niya. In fact, napakapasensyoso niyang tao. Kaya lang, kapag ganito ang kasama niya sa araw-araw, minsan naiisip niyang mag-resign na lang. Wala kasing challenge at yun ang hinahanap niya. Let's go, sabi ni Olivia nang lapitan siya. Sigurado siyang ipinadeliver na lamang nito ang mga pinamili nito dahil wala naman itong bitbit na kahit ano maliban sa itim nitong shoulder bag. Uuwi na ba tayo sa inyo, Miss Olivia? Tanong niya. Sabado sa araw na yon at wala itong pasok sa opisina. Hindi, kumain muna tayo. Nilagpasan siya nito. Sinundan naman ito ni Marco. Siya nga pala, bakit hindi mo nabanggit na may kasintahan ka pala? Pagbubukas niya ng usapan nang nakasakay na sila sa escalator pababa. Lumingon si Olivia sa kanya. At bakit naman pati yun isasabihin ko sa'yo? Saka ex ko na siya, matagal na kaming hiwalay. Kahit pa, posible kasing isa siya sa mga nagpapadala ng threat sa'yo. At bakit naman? Dahil tingin ko, hindi naging maganda ang paghihiwalay nyo. Paano mo naman nasabi yan ha, Mr. Villarreal? May pruweba ka ba? Meron. Dahil humihingi siya ng isa pang pagkakataon kanina. And I'm sure hindi lang ito ang unang beses na ginawa niya yun. Natahimik to. Tama ako, hindi ba? At kung oo, may magagawa ka ba? Tanong nitong titig na titig sa mga mata ni Marco. No, pero pwede natin siyang idagdag sa person of interest. At paano mo naman nasabing gagawa niya ako ng masama? Dahil desperado siya, at ang mga desperadong kagaya niya, minsan, hindi na kinakalkula pa ang mga iniisip. Umiling-iling to. Hindi ako magagawang saktan ni Lawrence. Not again. Bakit naman? Dahil ginawa na niya. Dahil sinaktan na niya ako. At alam niyang hindi ko na yun hahayaan pang mangyari sa ikalawang pagkakataon. Matagal na napatitig si Marco kay Olivia. Nakikita niyang may itinatago ito, na may mga mas malalim pang dahilan kung bakit ito nakipaghiwalay sa dating kasintahan. Satisfied ka na ba sa sagot ko, Mr. Villarreal? Hindi ko alam. Hindi rin kasi ako sigurado sa sinasabi mo. At bakit naman? Mukha bang hindi ka panipaniwala ang mukhang to? No, but I know there's more than meets the eye. Hindi mo lang yun masabi kasi natatakot ka. Ako? Natatakot? Nagpapatawa. Watch out! Mabilis sa mga kilos ni Marco na muntik nang matumba si Olivia. Hindi kasi nito namalayang nasa baba na sila. Mahigpit niyang yakap-yakap ang babae kaya damang-dama niya ang mabilis na pagkabog ng dibdib nito. Pati na ang mainit nitong hininga na tumatama sa dibdib niya. At bago pa siya magkamali, dahan-dahang inilayo ni Marco ang sarili kay Olivia. Nang magtama ang kanilang mga mata, parang may mahikang bumalot sa kanila hanggang sa unti-unti nilang tinawid ang distansya ng mga mukha nila. Excuse me. Mabilis na naghiwalay sina Marco at Olivia nang marinig ang tinig ng isang babae. Napatingin siya rito habang ang katabi niya ay hindi malaman kung ano ang gagawin. Baka kasi gusto niyong tumabi. Nakataas ang isang kilay na wika ng babae. Oh, sorry. Ani Marco bago mabilis na gumilid. Hinila pa niya si Olivia dahil hindi ito kumikilos sa kinatatayuan nito. Thanks. Okay lang naman kasi mag-PDA kayo pero wag naman sa bungad ng escalator. Baka kasi magka-aksidente eh. Sabi pa ng babae bago silang initian ng matamis. Pakiramdam ni Marco mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya at nang tingnan niya si Olivia namumula na ang maliit nitong muka. Hindi niya napigilang pagmasdan ang mapag-imbitan nitong mga labi.
na ilang beses pa nitong kinagat at binasa. Pakiramdam tuloy ni Marco, bigla siyang nasindihan at anumang sandali ay magliliyab ng tuluyan. Tara na, saan ba tayo kakain? Tanong niya kay Olivia na wala naman yatang balak na magsalita. Sa bahay na lang siguro, hindi pa naman ako gutom. At nauna na ito sa kanyang maglakad. Tahimik lang namang sumunod dito si Marco habang pilit inaanalisa ang lumukob na damdamin sa kanya kanina. May ideya na siya kung saan iyon patutungo, pero hindi siya ganoong klase ng bodyguard. Kahit na kailan, hindi pa siya naging bantay sa lakay. Maagang nagising si Olivia kinalunesan. She wanted to take a run before going to work kaya mabilis niyang inayos ang sarili at bumaba. Subalit nagulat siya nang makita si Marco sa labas. Naka-running shoes at shorts ito, pero walang pang itaas. Napalunok si Olivia lalo na nang magsimula itong mag-stretching. Kitang-kita niya kung paano mas lalong lumaki ang mga muscle sa biceps nito. Hindi rin niya napigilan ang mariing pagkagat sa ibabang labi nang matuon ang kanyang mga mata sa mga abs nito at sa V-shape nitong baywang. Para tuloy nakita niya sa personal si Chris Hemsworth. Gosh, totoo palang may ganyang katawan? Akala ko sa mga palabas lang. Sabi niya sa sarili at hindi na namalayang halos tumulo na ang laway sa kakatitig kay Marco. Baka pasukan ng langaw. Napaigtad siya nang maramdamang hawak na ni Marco ang baba niya. Mabilis niyang isinara ang bibig pagkuway padarag na tinabig ang kamay nito. Ano ba? Inis-inisang sita ni Olivia sa lalaki. Ngumisi ito. Kung hindi mo naman kasi pinagnanasaan ang katawan ko, hindi naman kita papansinin. Pinagnanasaan? Have you gone mad? No, I'm definitely sane. Pero ikaw, hindi ko alam. Abat? Ang mabuti pa, sumabay ka na lang sa akin para mawala ang kung ano man tumatakbo sa isip mo. Basta, wag mo lang ulit akong tititigan na para bang gusto mo akong kainin ng buo. Nag-iiba kasi ang pakiramdam ko eh. Anang lalaki na kumindat pa bago nagsimulan tumakbo palabas ng gate. Ilang beses munang huminga ng malalim si Olivia bago sumunod dito. Nakatitig lang siya sa likod nito habang mariing magkadikit ang mga labi. Maya-maya, bumagal ang takbo nito at pumantay sa kanya. Alam mo, Miss Olivia, aminin mo na lang sa akin na nagagandahan ka sa katawan ko. Hindi naman ako magagalit eh. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo? Kasi kahit hindi mo sabihin, dama ko kung paano mo ko titigan. At alam ko mga ganyang uri ng tingin. Para sabihin ko sa'yo, Mr. Villarreal, hindi kita tinititigan, okay? Alangan namang sa ibang direksyon ako tumingin, tumatakbo ako. Gusto mo bang madapa ako? Katwiran niya. Hindi, pero kung madadapa ka man, sasaluhin naman kita. Wag na lang no, baka pagbintangan mo na naman ako. Ingos ni Olivia bago ito nilagpasan. Hindi pa nakatakas sa kanya ang mahinang pagtawa ng lalaki bago muling umagapay sa kanya. Nanatili siyang walang imik habang iniikot nila ang buong subdivision. Nang malapit na sila sa main gate, muling nagtanong ang lalaki. Is there a reason why you're so cold? I mean, alam ko namang hindi ka talaga mawawalan ng dahilan. I'm just curious. Well, keep that curiosity of yours to yourself. Dahil wala rin akong isasagot sa'yo. Mataray na tugon ni Olivia. Pilit na nagko-concentrate sa pagtakbo. Kanina pa kasi siya binabagabag ng malakas na presensya ng lalaki. Gustong-gusto na niyang lingunin ulit ang magandang katawan nito. Pero ayaw naman niyang muli masabihan ng pinagnanasaan nito. Kaya pinilit niya ang sariling ituon ng atensyon sa unahan. I just want to understand you, Miss Olivia. At bakit naman? Dahil sa ganoong paraan, mas madadali ang trabaho ko. Baka kasi yan talaga ang pinag-ugatan ng lahat ng nangyayari sa'yo. Pero pwede rin kalaban ko sa negosyo, hindi ba? Still, I do believe that I'm missing something. Lahat naman ng mga natanggap mong threats online ay pinadala ko na sa investigative unit namin. Ayon sa boss ko, they're doing everything to track them. Pero kung magkukwento ka, baka siguro mas mauunawaan ko pang lahat ng bagay na nakapalibot sa'yo. Paliwanag nito. Tumigil si Olivia at hinarap ang lalaki. Gusto mo ba talagang malaman ng totoo, Marco? Yes, kung makakatulong yan sa investigasyon namin. Huminga siya ng malalim bago muling ibinuka ang bibig. My dad left us when I was 18 years old. Sumama siya sa ibang babae kaya kahit hindi pa ako tapos sa pag-aaral, napilitan ako magtrabaho sa kumpanya ng nanay ko. Because she was devastated by her failed marriage, she can't go to work and always cry. She got depressed. At alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin yon? Alam mo ba kung gaano kahirap maging isang anak at boss sa napakabatang edad? You didn't know because you were never in my shoes.
Hindi mo alam kung paano ako pinilit na maging matatag para lamang sa amin ni Mommy. But I'm proud to say na nalagpasan ko lahat ng yon nang hindi humingi ng tulong sa iba. Mahabang wika niya bago ito tinalikuran. Wala siyang panahong ungkatin ang nakaraan niya dahil tapos na yon. Isa pa, ayos na naman sila ng kanyang ina. They're genuinely happy. Hindi lang talaga mawawala ang mapagkamalang wala siyang puso dahil yun ang panangga niya sa sino mang susubok na saktan siya. Naramdaman ni Olivia na hindi sumunod si Marco sa kanya, pero daman niyang nakatingin ito sa likuran niya. Makalipas ang ilang sandali, umagapay itong muli sa kanya. I'm sorry if I get over the line. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo na isa ka sa pinakamatapang at pinakamatatag na babaeng nakilala ko. That you made me admire you more. Hindi alam ni Olivia kung bakit biglang sumikdo ang kanyang dibdib sa sinabi nito. She heard a lot of praises before from different people, especially in her circle, pero noon lamang siya nakaramdam ng totoong kasiyahan. You know, hindi man ako nanggaling sa pinanggalingan mo, but I have a fair share of pain in my past. Pagpapatuloy pa ng lalaki. We all have Mr. Villarreal. Kaya nga minsan, mahirap na rin talaga para sa akin na magtiwala. Because when I opened my heart to someone, he just broke me into pieces. Okay lang sana kung may babae siya, but he betrayed me. And for me, betrayal was unforgivable. Kaya walang lugar sa akin ng pagpapatawad dahil alam kong uulit-ulitin lang niya yon hanggang sa wala nang matira sa sarili ko. Si Lawrence ba yan? Yes. He was my executive before, but he sold my ideas to my rival company, kapalit ng ilang milyong piso. Meron kasi kami noong advertising pitch para sa isang kilalang company ng inumin. Ang hindi ko alam, habang patuloy kami sa pagbuo ng iba't ibang ideya, sinasabi na rin pala niya ito sa kalaban namin. Kaya nang mag-present ang kumpanya ko, nagulat na lang ako kasi pareho kami ng output ng kalaban. I did my investigation, and it turned out that it was him. Kwento ni Olivia. Napakunat ang noon nito. Paano ka nakasisigurong hindi na niya yun gagawin pa? I mean, hindi kaya kasabot pa rin siya ng kalaban mong kumpanya? I don't care, Marco. Bahala silang sumunod sa mga yapa ko. Pero hindi ko sila hahayaang apakan ako ng basta-basta. Hindi kaya sila mismo nagpapadala sa'yo ng mga threats? Sila man o hindi, alam kong hindi nila ako kakayanin. At paano ka naman nakasisiguro? Because you're with me. Hindi mo naman siguro ako hahayaang mapahamak, hindi ba? Tanong ni Olivia, bago tumigil. Huminto rin naman ito at tiningnan siya sa mga mata. No, hindi ko yun hahayaang mangyari. Ngumiti siya at kitang-kita niya kung paano sandaling natigilan ng kaharap. Thanks, Mr. Villarreal. At kung nakatulong ang confession ko, I hope mas madali nyo na ngayong mareresolve ang lahat. Of course, huwag kang mag-alala. Hindi namin hahayaang magtagal pa to. Tumango si Olivia at nagsimulang tumakbo. Subalit hindi pa man siya nakakailang hakbang nang makarinig siya ng malakas na harurot ng motorsiklo. Kanggit na napalingon si Olivia sa likuran, kasabay ng panlalaki ng mga mata. Oh my God! Bulalas niya nang makitang sila ni Marco ang tinutumbok niyon. Marco! Bigla siyang nablangko. Hindi rin niya maigalaw ang mga paa. Damn it! Miss Olivia! Kasunod ng tili niya ay ang pagsadsad nila sa gilid ng kalsada. Hindi rin nakaligtas kay Olivia ang pagdaing ng lalaking nasa ilalim niya. Agad siyang napatunghay at tiningnan si Marco. Bahagya itong nakangiwi habang inaalalayan siyang tumayo. Are you alright, Marco? Hindi mapigilan ng pag-aalalang tanong niya. Yes, I'm fine. How about you? Okay lang naman ako. Ikaw tong mukhang hindi. I'm fine. Sandali lang. Binalingan na binata ang nakamotor na bigla na lamang naglaho sa kanilang paningin. Pagkatapos, bumuntong hininga ito at tumingin muli sa kanya. Mas mabuti pa sigurong umuwi na tayo. I'll ask the guard on the main gate to get the CCTV footage. I'm sure they captured one. Sige. Hindi na nagmatigas pa si Olivia. Habang nasa daan ay panay ang sulyap niya kay Marco na may kausap sa cellphone. Panay ang bigay nito ng instructions hanggang sasapitin nila ang kanilang mansyon. Go upstairs, Miss Olivia. At siguro, huwag ka na munang lumabas ngayon. Sabi nito, hindi yun utos at hindi rin pakiusap, ngunit mas mabilis pa sa 4:00 ang tumango siya. Pagkatalikod ng lalaki, noon pa lang niya napansin ang pamumula ng balikat at likod nito. May gasgas yun kaya hindi niya napigilang habulin to. Sandali lang, Marco. Tumigil ito at muli siyang hinarap. Bakit? May problema ba? May masakit ba sa'yo? No, but I think you do.
Halika, samahan na kita sa silid mo para magamot na agad ang mga sugat mo. Ha? May aasikasuhin pa ako eh. That can wait dahil kapag nagka-infection ka, lalong hindi ka makakapagtrabaho ng maayos. Kaya tara na. Walang nagawa ang lalaki nang hilahin niya ang kamay nito. Pagtapat nila sa silid nito na katabi lamang ng kwarto niya, agad niyang binuksan ang pinto. Wait here, kukunin ko lang ang first aid kit ko, sabi ni Olivia. Sandali. Pigil ito sa kamay niya. Bakit? Huwag mo sabihin sa akin hindi mo ipapagamot yung mga sugat mo. No, it's not that. Maliligo muna ako para diretso na ang paglilinis mo. Okay sige, maligo ka na muna. Magsha-shower din ako. Balik na lang ako dito kapag natapos na ako. Sige. Mabilis na pumunta sa kanyang silid si Olivia. Bawat kilos niya, animoy may pakpak ang kanyang mga paa sa bilis. Kinakabahan kasi siya. Hindi siya basta-basta nakadarama ng ganoon. Pero kanina, parang nahulog ang puso niya nang maramdamang tumilapon sila ni Marco. At hindi lang yon, nanunuot din ang sakit sa kanyang dibdib nang makita ang mga sugat ng lalaki. Napailing si Olivia pagkaway nagbihis na maiksing cotton shorts at maluwag na t-shirt. Ang buhok niyang tumutulo pa ay kinuskus niyang maigi. Pagkatapos nagtungo na siya sa kwarto ni Marco. Muntik pa siyang mapatakbo palabas nang makita ang itsura ng lalaki. Kung kanina may shorts pa ito, ngayon nakatapis lang ito ng puting tuwalya. Are you done? Tanong niyang pilit pinakakalma ang sarili. Yes. Tugon nito na parang walang pakialam kung namamawis na ang bawat singit ng kanyang katawan at mga kamay. What is happening to me? Am I really attracted to him? Pinagnanasaan ko ba talaga siya? Tanong ni Olivia sa sarili bago naglakad palapit kay Marco. Bit-bit na nito ang first aid kit na alam niyang kinuha nito sa cabinet ng banyo dahil obses sa ganoong bagay ang kanyang ina. Upo ka na. Utos niya sa lalaki pagkaway itinuro ang ibabaw ng kama. Sumunod naman ito habang panay ang tipa sa cellphone nito. Do you think it's intentional? Pagbubukas ni Olivia ng usapan habang nakapwesto sa likod nito. May gadangkal itong gasgas doon at pulang-pula yon. Bukod doon, halos natuklap din ang balat nito sa may braso at balikat. It is intentional. Imposibleng hindi dahil kitang-kita mo naman kung paano tayo sinagasan ng driver. Have you already looked at it? I mean your team. Mukha namang mabibilis kayong kumilos eh. Yeah, I've talked to them. Hindi nila matukoy ang may-ari ng motor kasi fake ang plaka. Napabuntong hininga si Olivia. Si Marco naman ay may chinet sa phone nito. Of course, hindi naman siguro sila gagawa ng isang krimen kung madali silang mahuhuli, hindi ba? Tumigil sa pagtatype sa cellphone si Marco at nilingon si Olivia. Nakita niyang tutok na tutok ang atensyon nito sa kanyang mga sugat. Subalit kapansin-pansin din ang panginginig ng mga daliri nito habang hawak ang cotton swabs na may betadine. You're scared, Miss Olivia. Sabi niya bago hinawakan ng kamay nito. Sandali itong tumigil at tiningnan siya sa mga mata. Hindi lang takot ang naroon. Nasasaktan din ito. Why? Tanong ni Marco nang hindi ito sumagot. Huminga ito ng malalim. Iba pala talaga kapag ganito. Kapag may nasasaktan na. Dama ko ang katotohanan ng lahat. Noong mga threats lang ang natatanggap ko, nakakaya ko pa. Pero ito, umiling-iling si Olivia kasabay ng pangingilid ng mga luha. Hey, look at me. Sumunod naman ng babae at hindi alam ni Marco kung bakit doble ang sakit na nadarama niya dahil sa nakikita. Dahan-dahan niyang iniangat ang isang kamay at sinapo ang pisngi nito. Kagyat namang napapikit ang dalaga. I am here, okay? Walang makakapanakit sa'yo hanggat naririto ako. Ani Marco. Yun na nga eh. Hindi ko alam kung bakit mas natatakot ako ngayon. What do you mean? Why? Nagmulat ito at diretso siyang tiningnan sa mga mata. Because of you. Sandaling natigilan si Marco at nakatitig lamang dito. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang sinasabing yun ni Olivia, pero isa lang ang damdaming na mamahay sa puso niya. Masaya siya. I know na wala sa itsura ko ang maging reckless sa mga bagay-bagay, pero pagdating sa'yo, hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako. I don't know what I really feel. I can't explain it. And honestly, naapektuhan mo ang buong sistema ko, Marco. Dagdag pa nito. Napangiti siya. Really? Yes. Kilala mo naman siguro ako. At alam mong sa mga sandaling to, hindi ako nagbibiro. Yeah, alam ko. And I really admire how brave you are. Pero ayokong isipin mo na sinasamantala ko ang pagkakataong to. Siyempre, ayoko namang mabansag ang bantay sa lakay.
I didn't think like that, Marco. Ikaw yun, Miss Olivia. Natatakot ka ba sa sasabihin ng ibang tao? No, Mabilis na umiling si Marco. ikaw ang inaalala ko. Baka makaapekto to sa reputasyon mo. Napataas ang isang kilay nito. Paano naman to makakaapekto sa akin? Masamang tao ka ba? Hindi. Exactly my point. Hindi ka masamang tao at lalong wala ka namang ginagawang masama. In fact, you're helping me. Protecting me with your life. Kaya kung may sasabihin man ng ibang tao sa akin, wala na akong pakialam doon. Nasa sa kanila na yon. Sila ang nag-iisip ng masama dahil pareho nating alam ang totoo. Mahabang wika nito. Mas lalong lumapad ang pagkakangiti ni Marco. Madali naman itong nag-iwas ng mga mata at muling itinuon ng pansin sa mga sugat niya. You're blushing, Miss Olivia. Sabi niya, may halong panunodyo. I know, kaya nga nag-iwas ako ng tingin eh. So please stop teasing me dahil hindi ako sanay sa ganito. At para sabihin ko sa'yo, ito ang unang beses na nagtapat ako sa lalaki. Well, I'm flattered. Hindi na sumagot si Olivia pero kitang-kita niya ang pagngiti nito. At aaminin ni Marco, malaki din ang epekto nito sa kanya. Kanina, kung hindi naging mabilis ang reflexes niya, tiyak na matindi ang naging tama nito. At isipin pa lamang na ganoon ang kahihinat na ng dalaga, parang gusto na niyang magwala at lipunin lahat ng kaaway nito. Kaya ipinapangako niya sa sarili na mas mag-iigihan ang pagbabantay rito. What happened here, Marco? Napalingon siya sa dalaga pagkaway sa itinuturo nito. Isa yung mahabang peklat sa kaliwang braso niya. Battle scars. Maikling sagot niya. Pati ang mga to? Itinuro naman nito ang mga peklat niya sa likod. Hindi pa ito nakontento at tumayo sa harapan niya bago siniyasat ang buo niyang katawan. Yes, those are battle scars. I was once deployed in Mindanao and Bicol as a soldier. Ilang beses ding nagkaroon ng enkwentro sa pagitan ng tropa namin at ng mga bandido. At ito ang mga natamo mo? Nakita ni Marco kung paano kumuyom ang mga kamao ni Olivia. Madali naman niya yung hinawakan. Hey, okay lang ako. That's all in the past. Sabi niya. At ito, itinuro nito ang tuhod niya. Napatingin doon si Marco pagkaway bumuntong hininga. Yan ang rason kung bakit hindi na ako makakabalik sa serbisyo at lumipat ng propesyong akma sa kakayahan ko. Bakit? Ano ba nangyari dito? Nabasag ang buto ko kaya pinalitan nila ng bakal ang tuhod ko. For life? Yeah, for life. Napatingin ito sa kanya sabay iling. Parang ayoko na palang alamin kung ano tong nararamdaman ko sa'yo. Masyadong mapanganib ang trabaho mo, Marco. Natawa siya. Ganon kabilis magbagong isip mo? Of course. Kasi kung panay sakit ng dibdib ang dulot mo sa akin, mabuti pang itigil ko na to ngayon pa lang. Hindi na naman ako sundalo at wala namang masama sa pagiging bodyguard. Hindi masama? Kita mo nga nangyari ngayon. Muntikan ka na kayang mabalda. Sus, malayo sa bituka. Katakot-takot na kurot ang isinukuli ni Olivia sa kanya. Lalo namang natawa si Marco. Hindi ko gustong mabiyuda ng maaga, okay? Sabi nito na pareho nilang ikinagulat. Mariin itong nakagat ang labi, pagkaway tumalikod at walang sabi-sabing lumabas ng silid niya. Napakiling ang ulo ni Marco nang mawala si Olivia sa kanyang paningin. Pagkatapos, muling sumilay ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Ang totoo, kahit minsan ay hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan dahil na rin sa pagiging abala sa trabaho. At kung hindi magbabago ang nararamdaman niya kay Olivia, kapag mas lalo pa yung lumalim, baka nga magkatotoo ang sinabi nito. Pero hindi ka magiging byuda. Anya sa sarili. 2 araw na hindi lumabas ng bahay nila si Olivia at sa loob ng mga araw na yon, hindi niya maawat ang sariling palaging hanapin si Marco kahit naroon lamang naman ito sa kanila. Ewan ba niya? Parang mas lalong lumalim ang pagkagusto niya dito. At gaya ng sinabi niya sa lalaki, hindi pa rin mawawala ang takot sa puso niya dahil na rin sa uri ng trabaho nito. Iha, don't forget about the dinner later, okay? Anang kanyang mommy Helena nang patapos na siyang kumain ng almusal. Papasok na siya sa opisina sa araw na yon dahil tiyak na magtataka na ang mga empleyado niya. Dinner? What dinner, Mom? Tiningnan niya ang ina. Napairap ito sabay iling. Sabi ko na nga ba makakalimutan mo? It's my birthday, remember? Oh, I'm sorry, Mom. Anyang madaling ginapangan ng guilt. Sa dami ng mga iniisip niya, nakalimutan na niyang kaarawan na nga pala ng ina niya. I understand, Iha. Alam ko namang busy ka. Plus, nariyan pa mga banta sa buhay mo. Thanks, Mom.
Don't worry, pupunta ako mamaya. San po ba yun? Sa Lakas sa Esperanza. Alam mo na, namimiss ko na rin ang mga amiga ko. Okay po, by 6 naroon na ako. Sinabi mo yan, ha? Yes, Mom. Sige po, tuloy na ako. Tumayo siya at hinagan ito sa noo. Sige, mag-iingat ka. I will, Mom. Paglabas ni Olivia ng kanilang bahay, nakaabang na sa labas ng kotse niya si Marco. Dagli siyang napangiti nang makita ang lalaki sa usual getup nito. Ang gwapo talaga. Tili niya sa isip bago naglakad patungo rito. Agad naman itong binuksan ng pinto ng passenger seat. Salamat. Kiming wika niya. Tumango ang lalaki bago umikot at naupo sa driver's seat. May dadaanan ka pa ba, Miss Olivia? Tanong nito. Wala. Tumuloy na tayo sa opisina. May mga kailangan pa kasi akong tapusin. May pupuntahan din tayo mamaya. Saan? Sa Lakas sa Esperanza. Birthday kasi ni Mommy ngayon. May pa-dinner daw siya. Oh, okay. Tumingin sa labas ng bintana si Olivia. Pasado 7:00 pa lamang pero mabigat na ang daloy ng trapiko. Ano pa ng balita sa investigasyon niyo, Marco? Pagbubukas niya ng usapan. According to Sir Leo, malapit na nilang malaman kung sino mga nagpapadala ng death threat sa'yo. They were tracing the IP address of every message you received. Siguro ngayon or next week may resulta ng investigasyon nila. Ganun ba? Yes. Ano nga palang gagawin mo kapag nalaman mo na kung sinong nagbabanta sa'yo? Ipapakulong ko sila. Yun naman ang nararapat sa kanila, hindi ba? I agree. Namaya niya ang sandaling katahimikan sa pagitan nila bago muling nagtanong si Olivia. Can I ask something personal, Marco? Tumango ang lalaki. Alright, go ahead. Where's your family? I mean, may pamilya ka ba? You mean if I'm married? No, I know you're not. Wala ka namang kasing suot na singsing. Bakit? Yan bang batayan ngayon kung kasal o hindi ang isang tao? Matagal na napatitig si Olivia kay Marco bago nasa po ang bibig. Oh gosh, don't tell me kasal ka na. Gosh, nakakahiya. Mabilis siyang tumingin sa labas ng bintana. Sinundan naman yon ng malakas na tawa ng lalaki. Bigla siyang napabaling dito. Salubong na ang mga kilay. Pinaglalaroan mo ba ako, Marco? Inis niyang tanong. No, ikaw kaya tong ang bilis mag-isip ng kung ano-ano. Kasi pa iba-iba ka rin ang reaksyon. Okay, sorry na. Wala pa naman akong asawa. Girlfriend? Never na ka meron. Ha? Seryoso? Oo nga, mukha ba nagbibiro ang mukha kong to, Miss Olivia? Napairap siya. Olivia na lang. Okay, hindi ka naman pala masyadong strikta. Hindi sa ibang tao. At kabilang ako sa ibang taong yun, ganun ba? Alam mo na ang sagot dyan, Marco. Pero maiba tayo, hindi ka pa talaga nagkaka-girlfriend? Umiling to. Nope, masyadong tutok ang atensyon ko nun sa pag-aaral at trabaho, kaya wala akong oras sa ibang bagay. Ganon? Hindi maitago ni Olivia ang kasiyahan sa tinig. Kahit kasi simpleng usapan lamang yon, ay hindi pa rin niya mapigilang kiligin. So, nasan nga ang pamilya mo? I mean, meron ka pa naman siguro nanay at tatay, hindi ba? Tumango ito. Yes, meron naman. My dad was a retired general, while my mother is a businesswoman. Nag-iisa ka ring anak? No, I have a sister, older sister. May sarili na siyang pamilya at nasa US sila ngayon. Mabuti ka pa pala kompleto ang pamilya. Wala sa loob na wika ni Olivia. Well, para sabihin ko sa'yo, hindi ka kulangan sa isang tao ang pagkakaroon ng hindi kumpletong pamilya. Ang mahalaga rito, masaya ka sa buhay na pinili mo. At sa tingin ko naman ngayon, masaya ka. Totoo naman, masaya nga ako. Napapaisip lang ako minsan dahil noon, talagang sanggang dikit kami ni Daddy. And when he left us, biglang nagbago ang lahat para sa akin. Kahit ang pagtingin ko sa kanya. Hindi naman yun maiiwasan. Pero buhay pa ba siya? Umiling si Olivia. No, he passed away 3 years ago. Oh, I'm sorry. Pagak siyang natawa. There's no need to say sorry. Wala ka namang ginawang mali. Sandali siyang tiningnan ni Marco bago muling ibinalik ang mga mata sa daan. Well, it's not about doing something wrong. And I know you knew what I mean. Tumango si Olivia at hindi na nagsalita pa hanggang sa makarating sila sa kanyang kumpanya. Tuloy-tuloy siya sa kanyang opisina habang nakasunod lamang naman si Marco sa kanya. Pagdating doon ay agad niyang ipinatawag ang head ng advertising. How was the new ad campaign, Irene? May nabuo na ba kayo? Tanong niya sa babae.
Yes po ma'am, ito na po napagbotohan ng team na pasok sa tema na nais ng client natin. Pinanood ni Olivia ang video bago tumango-tango. Great, perfect. Ipapadala ko na to ngayon din sa client, kaya bigyan mo ako ng copy. Sige po. Pagkatapos ng usapan nila ay nagpatuloy sa kanyang pagtatrabaho si Olivia. Pero hindi pa rin niya maiwasang tumigil paminsan-minsan at pasimpleng tingnan si Marco. Madalas naman ay nahuhuli niya itong nakatitig sa kanya, kaya nangingiti na lamang siya. Pagsapit ng hapon, aprobado na ang ad campaign na pinadala niya sa kanilang kliyente. Agad siyang pumirma ng kontrata sa araw ding yon bago sila tumuloy ni Marco sa La Casa Esperanza. Naroon na ang ina pagdating nila. Happy birthday, Mommy! Masayang bati ni Olivia bago ibinigay ang regalong binili kanina. Thank you, Iha. I'm glad you made it. Of course, kayo pa bang hindi ko siputin? Sabi niya bago naupo sa silyang hinila ni Marco para sa kanya. Pangsampuan ang kinuhang lamesa ng kanyang ina. Tama lang sa alam niyang mga kaibigan nito. Teka, dito ka na maupo, Marco. Tigil ni Olivia nang lalabas na sana ang binata. Are you sure? Napatingin ito sa kanyang ina. It's okay, iho. Kung gusto ka makasalo nitong anak ko, wala namang problema. Sabi nito bago ngumiti. Salamat ho. Happy birthday ho pala. Anang lalaki bago naupo sa tabi ni Olivia. Salamat din. Matanong ko nga, iho, may asawa ka na ba? Biglang nasamid si Olivia na kasalukuyang umiinom ng tubig. Mabuti na lamang din at sila pa lamang tatlo ang naroon. Agad siyang inabutan ni Marco ng tissue na tinanggap naman niya bago binalingin ng ina. Mommy? What? Wala naman akong sinasabing masama ah. Nagtanong lang ako dito sa gwapo mong bodyguard. Kahit pa, nakakahiya pa rin, Mommy. Nakakahiya? Palagay ko naman type mo tong si Marco. Mali ba ako, anak? Nanlaki ang mga mata ni Olivia. Mommy, ano ba? Tigilan niyo nga ako. Nakakahiya ka talaga. Sus, palusot. Kung hindi kita kilala, baka nga wala lang sa akin ang mga ginagawa mong pasulyap-sulyap sa kanya. Ang kaso, Helena, happy birthday, my dear. Anang ginang na bigla nilang sumulpot sa likuran nila ni Marco. Nakipagbeso ito sa kanyang ina. Marcella, thank you, dear. Masiglang wika ng ina ni Olivia. Nakahinga siya ng maluwag dahil kahit papaano nabaling sa ibang atensyon ng ina. Binalingan niya si Marco. Hindi nakaligtas sa matalas niyang mga mata ang pagngiti nito. At nang taasan niya ito ng isang kilay, bigla itong nagseryoso. Si Olivia na ba to, Helena? Tanong ng ginang na bagong dating. Oo, siya na nga. Teka nga pala, sabi mo irereto mo ang binata mo dito sa anak ko. Kailan mo ba siya ipapakilala? Sisingit na sana si Olivia sa usapan ng dalawa nang marinig niya ang malakas na pag-ubo ni Marco. Napatingin sila rito. Nakatutok naman ang mga mata ng lalaki sa bagong dating na ginang. Iho, anong ginagawa mo rito? Tanong ng ginang na nilapitan agad ang lalaki. Nako, Helena, mukhang umaadi ang panahon sa atin. Bakit hindi mo naman sinabing kasintahan na nitong si Olivia ang anak ko? Ho? Anak? Bulalas niya na pag naglipat-lipat ang tingin kay Marco at sa ginang. Napakamot sa ulo nito ang lalaki. She's my mom. She owns this restaurant. Hindi ko naman nakalaing kaibigan pala siya ni Mrs. Ledesma. Paliwanag agad ni Marco. Oh, stop calling me Mrs. Ledesma, Marco, iho. Tita Helena na lang. At hindi ko rin alam na ito pala ang binata mo, Marcella. Matagal na siyang bodyguard nitong si Olivia. Sabi ng kanyang ina. Bodyguard? Akala ko ba may ibinigay na mission sa'yo ang tatay mo, anak? Takang tanong ng ginang. Apologetic naman itong tiningnan ng lalaki. Sorry, Mom. Hindi ko sinabi ang totoo kasi alam kong pipilitin niyo ako mamahala sa business natin. I'm not yet ready to take that big responsibility. Pero, well, ipagpasalamat na lang siguro natin to, Marcella. Singit ni Helena bago tumingin kay Olivia. At least ngayon, mas lalong mapapanatag ang loob ko kasi anak mo pala tong si Marco. Naalala ko na rin itanong dati kung kaano-ano kanya. Pero sabi ko sa sarili ko, marami naman talagang Villarreal sa Pilipinas. But now, it turns out he's your son. Napatingin ang ginang sa anak nito, pagkuway sa kanya. Well, you are forgiven, son. Basta maliligawan mo tong si Olivia. Malapad namang napangiti ang lalaki at tumingin din sa kanya. Hindi niyo na kailangan sabihin yan, Mommy. Alam ko na po ang gagawin. Sagot nito na ikinapula ng mukha ni Olivia.
Nako, excited na ako sa magiging kasal nila. Sabi naman agad ni Helena. Mommy, kanina pa kayo. Bakit ba pinangungunahan niyo po ko? Don't worry, Iha. Sigurado naman kaming dun din ang tuloy niyo. Sabi naman ng ina ni Marco na naupo na sa tabi ni Helena. Napailing na lamang si Olivia bago nilingon si Marco. Hindi naman nawawala ang kislap ng mga mata nito na nagpasikdo sa dibdib niya. Aminin man niya o hindi, pero masaya siyang malaman na hindi pala talaga sila estranghero sa isa't isa. At isa pa, panatag na ang loob niya dahil magkasundo ang kanilang mga magulang. Hindi naging kainip-inip ang dinner na yon para kay Olivia, na dati ay madalas niyang kinaiinisan. Siguro dahil na rin sa presensya ni Marco. Dahil sila ang magkaedad, sila ang madalas na magkausap at nagtatawanan, ni hindi nga niya namalayang hating gabi na pala. At habang pauwi sila, patuloy pa rin siya sa pag-uusisa rito. I really didn't expect you to be Tita Marcela's son. Ang tagal na magkaibigan ni na Mommy at Tita pero napailing si Olivia. Ang tadhana nga naman, hindi pa rin talaga ako makapaniwala. I know. Kaya nga nagulat din ako kanina dahil hindi ko alam na naroon pala si Mommy. Saka sa pagkakaalam ko kasi, paborito mo lang ang mga pagkain sa restaurant namin. Sagot ni Marco. Oo nga, ikaw pa nga madalas bumibili ng pagkain ko eh. Yun pala, restaurant niyo yun. At alam mo ba, kaya naging kaibigan ni Mommy si Tita ay dahil loyal customer niyo kami. Kaya kapag mag-out of town kami, palaging tinatanong ni Mommy kung may resto ba kayo sa lugar na pupuntahan namin. Patuloy na kwento niya. Well, marami na rin ng branches ang La Casa Esperanza. Mommy really handled our business well. How about you? Wala ka bang balak na palitan siya? Depende. Depende saan? Sa'yo. Kagyat na namula ang buong mukha ni Olivia. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Sita niya rito bago kinagat ang labi. I'm not. Kung ayaw mo magbiyuda ng maaga, dapat ngayon pa lang firm ka na sa mga sinasabi mo. Kasi kung hindi, baka nga mangyari ang kinatatakutan mo. Marco, hindi ako nagbibiro, okay? Anyang napalitan ng inis ang kilig na nadarama. I'm also not joking, Olivia. Alam mo kung anong klaseng trabaho meron ako. Ay kung gano'n naman pala, bakit hindi ka nalang mag-resign? Dahil kung desidido ka talagang mag-work ang samahan natin, ikaw mismo ang gagawa ng paraan at hindi ako. Hindi ko pa ba ginagawa? Napatingin si Olivia nang hawakan nito ang kanyang kamay. Noon lamang niya naramdaman ang libo-libong voltahe na lumukob sa kanyang buong katawan. Mas lalo rin niyang pinalakas ang kabog ng kanyang dibdib. Is this how you say you're courting me? Tanong niya kay Marco. Natawa ito. Sort of. Alam mo namang hindi pa ako nagkakagirl. Shit! Get down, Olivia! Bigla siyang kinabahan nang maramdaman niyang may bumunggo sa kanila. Titingin pa sana siya sa hulihan nang muling magsalita si Marco. I said get down! Kasunod niyon ay ang sunod-sunod na putok ng baril na siyang pumunit sa katahimikan ng gabi. Malakas siyang napatili kasabay ng pagyuko habang hawak ang magkabilang tenga. Nang lingunin niya si Marco, nakita niyang may kung ano itong inilagay sa tenga bago binunot ang baril na nasa tagiliran nito. Eric, are you there? Narinig niyang wika ng lalaki bago gumanti ng putok sa nasa hulihan. May humabol sa amin. The accident. We're now at EDSA. Wala kasi ng commuters kaya siguro malalakas ang loob ng mga to. Sandali itong nakinig sa kausap bago muling pinaputukan ng kasunod nila. Hurry! Ayoko magkalat pa mga to. Sabi pa nito, saka siya binalingan at muling itinutok ang mga mata sa daan. Are you okay, Olivia? I'm not. Paano ako magiging okay kung ganitong umuulan ng bala? Okay, just grab on anything. Bakit? Anong gagawin mo? Mas talong lumakas ang kabog ng dibdib ni Olivia nang magpreno ito bago inasinta ang nasa hulihang sasakyan. 2 putok ang pinakawalan nito bago muling umayos sa pagkakaupo. Tinapos ko lang naman sila. Sagot ni Marco at binilisan ang pagmamaneho. Is it safe now? Tanong ni Olivia. No. Just stay like that hanggang sa makumpirma kung safe na nga. Hindi naman kumibo si Olivia. Dama niya ang matinding panginginig ng katawan, pero pilit niya yung iwinawaksi sa isip. Napatili pa nga siya nang tapikin ni Marco ang balikat niya, ni hindi niya namalayang nakahinto na sila. Kagyat niya itong niyakap habang humihikbi. Naramdaman naman niya ang paghaplos nito sa kanyang likuran. It's okay. You're safe now. I'm here. Paulit-ulit itong bulong sa teka niya.
Ilang sandali silang nagyakap bago bumitiw si Olivia at tiningnan sa mga mata si Marco. "They're gonna kill me." Nanginginig ang mga labing wika niya. No, they can't. Nandito ako sa tabi mo kaya hindi yun mangyayari. Suminghot siya bago tumango. Okay. Anong okay? Okay ka na ba? Kasi narito na tayo sa inyo. Tumingin sa labas si Olivia. Nakita niyang nakatigil na nga sila sa labas ng kanilang bahay. Ilang beses pa siyang huminga ng malalim saka muling nagsalita. "Okay na ako, Marco. Buti na lang hindi sa atin sumabay pa uwi si Mommy. Kundi baka atakihin niyo sa puso dahil sa takot." Tama. Buti nagpaiwan pa siya. Tatawagan ko ang bodyguard niya para mas maging alerto sila pa uwi. Kinabig siya ni Marco at mabilis na hinagkan sa noo bago bumaba at pinagbuksan siya ng pinto. Inihatid siya nito hanggang sa kanyang silid. Sinigurado rin itong nakalock lahat ng pinto at bintana. "Salamat, Marco." No need to thank me. That's my job. To protect you. Matulog ka na muna. Balitaan na lang kita bukas. "Sige." Pinagmasdan muna ni Marco ng matagal ang dalaga. Sigurado ka bang okay ka na? Gusto mo bang samahan kita rito? Pwede ba? Of course. Kung ayaw mo akong umalis, hindi ako aalis dito. Sige na, magpalit ka na ng damit para makatulog ka na. Sige. Kumuha muna ng pagtulog sa closet nito si Olivia bago nagtungo sa banyo. May 10 minuto roon ng babae bago lumabas. Para namang gusto ng pagsisihan ni Marco ang pagtigil niyang yun sa silid ng dalaga. He knows that she's sexy and beautiful, pero iba pa rin kapag ganoong nakapantulog lang ito. Wala na rin ang matapang nitong maskara na palaging inihaharap sa mga tao. At hindi ito nahiyang ipakita sa kanya ang kahinaan at kainosentehan nito, na may mga pagkakataong nangangailangan din ito ng tulong kagaya ng gabing yon. Come here. Sa wakas ay wika ni Marco bago tinapik ang gilid ng kinauupuan niyang kama. Kimi itong umiti at lumapit sa kanya. Pagkatapos, nahiga sa tabi niya. Hindi niya nadinig ang pagtutol nito nang yakapin niya ito habang masuyo niyang hinahaplos ang likuran nito. Sleep na, Olivia. Huwag mo na munang isipin kung ano mga nangyari kanina. Bulong ni Marco. Naramdaman niya ang mahigpit nitong pagyakap sa kanya. Isinubsob din nito ang ulo sa kanyang dibdib na para bang pinakikinggan ang tibok ng kanyang puso. Ilang minuto pa ang lumipas at naramdaman ni Marco na payapa na ang paghinga ni Olivia. Pagtingin niya sa babae, tulog na ito. Marco, are you still there? Napatawid siya sa pagkakaupo nang marinig ang tinig ni Eric sa suot ni earpiece. Kasamahan niya ito sa Aceros, isa rin sa mga itinuturing niyang kaibigan. Wait, I'm here with Olivia. Aayusin ko lang ang higa niya. Pabulong niyang wika sa kadahan-dahang ipinatong sa isang una ng ulo ng dalaga. Inayos din niya ang kumot na nakabalot sa katawan nito bago tumayo at lumabas. Now talk, Eric. Ani Marco. Mrs. Ledesma is missing. Hindi pa bumabalik ang sasakyan niya dyan sa mansyon. Imporma nito. Hindi nila kasabay ang ginang dahil nagpresinta itong ihatid ang dalawang amiga kanina. Marahas siyang napahilamos sa muka. Damn it. Have you traced the location? Ang driver bodyguard niya, nasan? Kanina ko pa siya kinukontak. Hindi ko makontak. Nawawala din. God, mag-aalala ng husto si Olivia pag nalaman to. Kamusta pala ang mga humabol sa amin kanina? Inayos na yun na Boss Leo. How about Tita Helena? Is this a kidnapping? Yes, it's definitely kidnapping. Ang hindi lang natin alam ay kung ano ang rason. Hindi na natin kailangan pang alamin kung ano ang rason dahil tiyak na konektado yan sa mga natatanggap na death threats ni Olivia. Have you tried tracing her location? I put a tracker on her car just in case na may ganito nga mangyari. Hindi na kailangang i-trace dahil may nakasunod sa kanila, sina Sergio at Castro. Tumango si Marco. Good. Nandyan ba si Boss Prim? No, nakauwi na siya kanina pa. Bakit? Gusto ko magpupunta ka ng 2 tauhan natin dito. Anyone in mind? Si Athena at Tom na lang siguro. Sige, papupuntahin ko sila dyan ngayon din. Teka, ano palang binabalak mo, Marco? I can't just stand here and wait. Ako na mismo ang susunod kay Tita Helena para masiguro ang kaligtasan niya. Are you sure? Paano si Miss Ledesma? Napabuntong hininga si Marco. She's in shock, but I know she's going to be fine. Basta, kailangan ko lang magbabantay sa kanya habang wala ako. Okay, kung yan ang pasya mo, huwag kang mag-alala. Nariyan na ang 2 within 20 minutes. Okay, I'll wait here. Dahan-dahan siyang sumandal sa dingding bago tumingin sa pinto ng silid ni Olivia. Ni minsan ay hindi pa siya kinabahan ng husto. Ngayon lang. At kahit bago lang kay Marco ang mga nararamdaman niya,
Alam niya sa sariling hindi niya kakayaning may mangyaring masama rito. Kaya gagawin niya ang lahat para sa ikipapanatag ng isip at kalooban ng dalaga. Nanatiling nakabantay si Marco sa labas ng silid ni Olivia hanggang sa marinig niya ang pagpasok ng dalawang motorsiklo sa gate. Agad siyang bumaba at sinalubong ang mga kasamahan. Athena, don't leave her side, okay? Sa'yo ko siya ipagkakatiwala dahil may tiwala ako sa kakayahan mo. Tom, ikaw ang magiging lookout ni Athena. Work ka sa team, okay? Okay, don't worry, kami nang bahala rito. Sagot ni Athena. Thanks. Tatalikod na sana si Marco nang pigilan siya ni Tom. Here, take this. Ibinigay nito sa kanya ang susi ng motor nito. Mas mabilis mong masusundan ng mga kumuha kay Mrs. Ledesma kapag nakasingle ka lang. Dagdag pa nito. Alam niya na briefing na ang dalawa ni Eric. Sige, salamat ulit. Dire-diretso siyang lumabas at sumakay sa motor ni Tom. Eric, are you still there? Tanong ni Marco sa kabilang linya bago pinatakbo ang motor. Yes, buddy. Alam ko na kung saan dinala si Mrs. Ledesma. Saan? It's an abandoned building outside Alabang, sa may daang hari. Do you know the owner? We're on it. Okay, just update me from time to time. And Eric, alam kong tatawagan nila si Olivia. Please direct the call to her clone SIM. Nariyan naman si Fergie, di ba? Yeah, she's here. Don't worry, Marco. Kayang-kaya naman niyang gayahin ang boses ni Miss Ledesma. Sige, salamat. Ilang segundong natahimik ang kabilang linya bago niya narinig ang pagtaltak ni Eric. Bingo! Anito, what is it? As we trace Mrs. Ledesma's location, one name popped out. Kanino? It was owned by Mr. Paterno. You mean the owner of Paterno Global Media? Yes, and the rival company of Miss Olivia. Nagtagi sa mga bagang ni Marco. Humigpit din ang hawak niya sa manibela kaya mas lalong bumilis ang takbo niya. Sabi pa dito sa nakalap naming impormasyon, si Mr. Paterno rin ang dahilan kung bakit natanggal ang ex-boyfriend ni Miss Olivia na si Lawrence Natividad. Ibig sabihin, talagang may balak na masama si Mr. Paterno kay Miss Olivia noon pa man. Sabi pa ni Eric. How about the death threats? Well, mukhang magaling ang IT nila dahil masyado tayong iniligaw. Pero hindi naman hamak na mas magaling ang sa atin, lalo na't si Boss Leo ang may hawak sa investigative unit. And now, ayun, the IP addresses used were located at one area. At sa Paterno Global Media mismo yung nagmula. Alright, gather all the evidences that you have para wala na siyang takas. Kakausapin ko rin agad si Olivia kapag nagising siya para sa pagsasampa ng kaso. Copy that. Pero teka nga, bakit ba pa ni Olivia na ang tawag mo sa kanya? Nasaan na ang miss? Napailing si Marco. Just get back to work, Eric. Aha, there's something going on between you two, ano? Tigilan mo ako, Eric. Wala akong panahong makipagbiruan sa'yo. Sus, ito naman. Sige na nga. Ingat ka. Nag-text pala si Boss Leo. Pasunod na rin daw siya sa'yo. Okay. Nang mawala si Eric sa kabilang linya, mas binilisan pa ni Marco ang pagpapatakbo ng motor. In less than 1 hour, narating na niya ang lugar na sinasabi ng kaibigan. Nasa labas nga na yun ng kotse ng ginang. Seryo, Castro. Tawag niya sa mga kasamahang nakakubli sa isang puno. Madilim pero dahil sanay na ang kanyang mga mata sa ganoong sitwasyon, madali niyang nakita ang dalawa. Nasa di kalayuan rin ang mga sasakyan ng mga ito. Sir Marco. Mahinang tugon ng mga to. Kumusta sa loob? Ilan sila? Ibinigay sa kanya ni Sergio ang hawak nitong binocular na naka-night mode. Sumilip siya roon. Pagkaway tumaas ang sulok ng labi. 10. 3 lookout, 2 nakabantay kay Tita Helena at naglalaro na ng baraha ang iba. Ani Marco, bago ibinaba ang binocular sabay iling. Kahit ako yatang sumugod sa kanila, hindi pa rin ako pagpapawisan. Ni walang gate. Ang pader naman ay hindi pa yata lalagpas sa akin. There's a lot of entry points here. May kayabangang wika niya. Ano sir, simulan na ba natin para makauwi na tayo? Tanong ni Castro sa kanya. Yes, bago pa sila tumawag kay Olivia. Sa bandang kaliwa ng pader ko pumesto, Sergio. Unahin mong 2 lookout na malapit dun bago ka umikot sa likod. Kami naman ni Castro, sa may gate mismo dadaan. Tamang hindi rin maliwanag, kaya hindi tayo masyadong maaaninag ng mga yan. Utos niya sa dalawa. Copy, sir. Mag-iingat kayo. Tara na. Tumayo si Marco kasunod ang dalawa. Para silang mga pusa na hindi halos marinig ang bawat paghakbang. Hawak ang kanyang 9mm pistol ay sandali siyang tumigil at sinenyasan si Castro. Tumango naman ito at marahang nilapitan ang lookout na malapit sa gate. Walang mintis na binigwasan ito ni Castro sa bandang leeg kasunod ang paglupaypay ng ulo.
Hinila agad ito ng lalaki sa kubling lugar. Sinilip ni Marco ang kinaroroonan ni Sergio. Tumba na rin ang dalawang lookout at patungo na ito sa likod. Let's go! Cover me! Mahinang utos niya kay Castro. Magkasunod silang sumugod sa loob ng gusali. Eksaktong papasok na sila sa entrance nang may lumabas na isang lalaki. Anak ng... Hindi na nito natapos ang pagsasalita nang mabilis niyang hampasin ng baril ang gilid ng batok nito. Walang malay na bumulagta ito sa sahig. Ako nang pupunta sa kinaroroonan ni Tita Helena. Kayo nang bahala ni Sergio sa iba pa. Copy, sir. Pagpasok nila, agad silang naghiwa-hiwalay. Nagtungo siya sa silid kung saan ikinulong ang ina ni Olivia. Tumayo muna siya sa pader malapit sa pinto at nakiramdam. Boy, jingle muna ako Ikaw muna rito. Dinig niya sabi ng isang lalaki. Sige pre, bilisan mo lang. Sagot ng kasama nito. Hindi humihingang naghintay si Marco sa paglabas ng lalaki. Nang bumukas ang pinto, hinintay lang niyang maisariyo ng lalaking walang kamalay-malay sa presensya niya. Nang makita siya nito, agad niyang tinakpan ang bibig nito bago pinilipit ang leeg. Muli walang malay na bumagsak ito sa sahig. Tumingin siya sa pinto, pagkaway marahang pinihit ang seradura niyon. Pagkatapos, agad na tumutok ang mga mata niya sa ginang na nakaupo sa gilid ng maliit na higaan. May tali ang mga kamay nito pati na ang bibig, habang ang lalaki namang kasama nito ay abala sa pagtipa sa cellphone nito. Walang inaksayang sandali si Marco. Sinugod niya ang lalaki ni hindi man lamang nakakilos. Pinangalawahan niya agad ito ng sipa sa tagiliran dahilan ng pagbagsak sa sahig. Subalit mabilis itong nakabawi at sinipa ang kanyang kamay. Tumansik ang hawak niyang baril sa gilid. Ha? Anong akala mo? Ganun mo ko kadaling mapapatumba? Nagkakamali ka. Inilabas ng lalaki ang isang balisong at nilaro-laro sa kamay. Narinig naman niyang impit na pagtili ng ina ni Olivia. It's okay tita, kayang-kaya ko siya, sabi ni Marco. Di subukan mo. Sigaw ng lalaking may kaitiman. Sumugod ito sa kanya kasabay ng mabilis na pagwasiwas ng balisong. Hindi maikakailang magaling ito, pero mas maliksi siya. Hinagip niya ang kamay nito at pinilipit yun. Lintik, bitiwan mo ako! Daing nito sabay piglas. Subalit hindi nagpatinag si Marco. Agad niya itong dinaganan at hinawakan ang dalawa nitong kamay sa likod. Sige, subukan mo lang sumigaw. Kundi sa'yo ko ibabaw tong balisong mo. Banta ni Marco sa lalaki. Bago nilingon si Tita Helena, nagulat pa rin. It's okay tita, you're safe now. And don't worry about Olivia. She's sleeping at home. Nakita niya ang unti-unting pagpatak ng mga luha nito. Kaya agad niyang hinugot ang suot nito na sinturon at itinali ang mga kamay ng lalaki. Pagkatapos, hinila ito ni Marco para makalapit sa ginang at alisin ang pagkakatali sa mga kamay at bibig nito. Oh God! Thank you, Marco. Thank you so much. Anito at mabilis na yumakap sa kanya. No worries, tita. Alam niyo pong gagawin ko lahat para sa inyo at kay Olivia. Alam ko yun, iho. Salamat pa rin. Yung driver bodyguard ko, binugbog nila at iniwan sa kotse na walang malay. Buti na lang naihatid na namin ng mga kaibigan ko nang harangin kami ng mga taong yan. Pupuntahan po siya ng mga kasama ko, tita. Ilang saglit pa ay dumating na ang backup nila at mga pulis. Nakita ni Marco na wala man lamang katama-tama ng baril ang mga kalalakihan. May mga bangas at pasa lamang ang mga ito na ikinailing niya bago tiningnan sina Castro at Sergio at nginitian. Pagkatapos maayos ni Boss Leo ang mga dapat ayusin doon, sinamahan niya sa ospital ang ina ni Olivia. Doon na ito kinunan ng statement ng mga pulis. Kinailangan din itong i-confine dahil tumaas ang BP nito. At halos kapapasok lamang nito sa room na kinuha niya nang humahangos na dumating si Olivia. Mommy! Oh my God! Agad nitong niyakap ang ginang kasabay ng sunod-sunod na paghikbi. I'm sorry, Marco. Sinikap namin pigilan si Miss Olivia pero nagpumilit siyang alamin kung nasan ka pagkagising niya. Ani at Ina nang lapitan siya. It's okay. Salamat sa inyo. Sige na, pwede na kayong bumalik sa headquarters. Ako nang bahala rito. Sagot niya. No, binilingan kami ni Boss Teo na samahan ka. Hanggat hindi raw na ibababa ang warrant kay Mr. Paterno, dito muna raw kami. Ani Tom. Okay, naintindihan ko. Salamat ulit. Walang anuman. Sa labas na muna kami. Teka lang, yung motor mo nga pala Tom, si Sergio na ang may dala. Sakay kasi ako ng ambulansya kanina. Ayos lang. Sige, labas na kami. Tinanguan niya ang dalawang kasama. Pagkalabas ng mga ito, binalingan niya ang mag-ina. Magkayakap pa rin ang mga ito kaya hinayaan muna ni Marco. Naupo muna siya sa sofa habang nakatingin sa mga ito. Medyo nakahinga na siya ngayon ng maluwag dahil malapit nang matapos ang problema ni Olivia. At kapag nangyari yon, sisimulan na niya ang panliligaw rito.
Pagsikat ng araw kinabukasan, nagising si Marco na may nakadagan sa kanyang dibdib. Napangiti siya nang masilayan ang mukha ni Olivia na payapang nakasandig sa dibdib niya. You're still gorgeous even with messy hair. Anya bago inayos ang buhok nitong tumatabing sa mukha nito. Gumalaw si Olivia, kumibot-kibot ang mga labi. Lalo namang napangiti si Marco. Such a baby darling. Hinalikan niya ito sa noo. You really look good together. Napabaling siya sa nagsalita, gising na pala ang kanyang tita Helena, at nangingislap ang mga matang nakatingin sa kanila. Sorry tita, hindi ko pa po kasi siya maayang mag-date dahil sa mga nangyayari. And I know how much you wanted that. Oh no, iho. It's okay. Nauunawaan ko naman. Basta ba, liligawan mo siya pagkatapos ng lahat ng to? Oo naman. Yun ho talaga ang plano ko. Napalingon si Marco nang makitang kumilos si Olivia at dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata. Hey, good morning, sunshine. Malambing niyang bati rito. Morning. Ngumiti ito sa kanya bago nanlaki ang mga mata. Kagyat itong lumayo nang makitang nakahilig ito sa dibdib niya. Sorry, hindi ko na malayang nakatulog pala ako. Namumulang wika nito. Natawa si Marco. It's okay. Tingin ko naman, mas mahimbing ang tulog mo kapag nakadikit ka sa akin. Lalong namula ang dalaga at mabilis na tumayo. Hindi kaya, ikaw kung ano-ano sinasabi mo. Ha? Wala naman ako sinabing iba. Ikaw kung ano-anong iniisip mo. Sige, gayahin mo pa ako. At bakit? Anong gagawin mo? Kumibot-kibot ang mga labi ng dalaga sabay padyak. Basta? Napailing na lang si Marco. Nga pala, alam mo na ba na si Mr. Paterno ang may kagagawa ng lahat ng to? Tumango naman si Olivia. Yeah, nakausap ko na kanina ang boss mo at mga pulis habang tulog ka pa. Ipinahahanda ko na sa kanila ang warrant. Mr. Paterno? That old man? Singit ng ina nito. Lumingon dito si Olivia. Yes, Mom. Hindi ko alam kung bakit parang ang laki ng galit niya sa akin. Kung tutuusin naman, what we have is a healthy competition. Pero mukhang pinersonal niya yata ang lahat. Ayaw na ayaw talaga niyang malalamangan. Noon pa man ganoon na ang matandang yon. Nagtitimpi lang talaga ako sa kanya. Mula sa mga empleyado kong sinusulot niya, hanggang sa umabot na siya sa pangungopya ng ideya mo. Tapos ganito naman ngayon. Palatak ng ginang. And we don't know kung ano pa ang mga plano niya, tita. Ani Marco. Kaya nga ngayon din gusto ko na siyang maaresto. Hinihintay lang daw ng boss Dayomon na mapirmahan ng husgado ang mga papel at tutuloy na sila kasama ang mga pulis sa bahay ni Mr. Paterno. Wika naman ni Olivia. Mabuti kung ganon, dahil ang mga kagaya niyang ganit sa salapi ay dapat lang na nabubulok sa kulungan. Sabi ng ginang. Tumingin sa kanya si Olivia at ngumiti. Salamat, Marco. No need to thank me. I already told you that. Alam mo naman siguro na gagawin ko lahat para sa kaligtasan mo at ni tita. Yeah, I know. Pero syempre gusto ko pa rin. Natigil ito sa pagsasalita nang tumunog ang cellphone ni Marco. Madali niya yung sinagot nang makitang numero yon ng kanyang amo, si Mrs. Primrose Araneta Samonte, ang founder ng Acero Strategic Services. Yes, ma'am. What is it? Bungad ni Marco dito sa kabilang linya. Marco, someone leaked a video clip of the supposed ad campaign by Miss Olivia's company few minutes ago. Alam na ba niya to? Tumingin siya kay Olivia bago umiling. Hindi pa niya alam. Kagigising lang namin. Nandito pa rin kami sa ospital. Alright. Tiyak na may kinalaman pa rin ito sa pagsira ng kanyang pangalan at kumpanya. And I know any moment now, she will receive a call dahil alam naman nating hindi basta-basta ang kliyente ng kumpanya niya. Paliwanag ng kanyang boss. Sige ma'am, ako na pong bahala. Pagkatapos makipag-usap ni Marco ay agad siyang nilapitan ni Olivia. What is it? Where's your phone, Olivia? Hinanap naman nito ang tinutukoy niya. Nakapatong yun sa lamesa at eksaktong tumunog ng damputin nito. Puzzled, she glanced at him. It's my client. Why? Tanong nito. Answer it. May nag-leak kasi ng video clips para sa latest ad campaign mo. Paliwanag agad ni Marco. What? Madaling sinigot ni Olivia ang kanyang cellphone. Pagbungad pa lang nakausap niya, napahagod na siya sa noo. Sino nga bang matutuwa sa mga nangyayari? Pero hindi niya hinayaang mawala ng tuluyan ang tiwala nito sa kanya at sa kanyang kumpanya. Miss Ledesma, ano yung napanood ko sa video? Bungad ng matanda sa kanya sa kabilang linya. I am really sorry, Mr. Chua. Someone sabotage us again. Alam niyo naman po ang issue namin ngayon pero naresolba na po namin to. And don't worry, we'll come up with a new concept. I will email you right away kapag tapos na kaming ayusin to. For now, rest assured na hindi ko tinatalikuran ang obligasyon ko. Gusto ko rin sabihin na ikakat natin ang babayaran niyo sa amin.
So kung 1.5 million ang napag-usapan natin, magiging 75% na lang. Okay, I understand. Just make sure that this won't happen again, Miss Ledesma. Dahil kapag naulit pa to, I will pull out all of my accounts to your company. Sabi ng may edad na lalaki. Noted, sir. Again, I'm so sorry. Nang makapagpaalam ang kausap ni Olivia, mahigpit na napakuyom ang kamao niya. Hindi pa rin talaga tumitigil ang matandang paterno na yon. At ngayon, kumpanya ko naman ang tinitira niya. Gigil niyang wika. Sino ba sa palagay mo ang maglilik nito? Hindi ba ingat na ingat ka na sa ganitong bagay? Ani Marco. Yes, pero hindi naman talaga nawawala ang ganitong klase ng problema sa isang kumpanya. What was happening, Iha? Singit ng kanyang ina. Nothing. I can handle it, Mom. Magpahinga ka lang riyan. For now, dito muna kayo, okay? Bakit? Saan ka pupunta? Delikado pa sa labas, anak. I know, pero kailangan kong gawin to para matapos na ang lahat. Kasama ko naman po si Marco. May mga pulis na magbabantay sa inyo rito. Yung driver niyo pala, Mom, ligtas na rin. Pupunta rin dito mamaya si Manang para bantayan ka. Napabuntong hininga ang ginang at tumingin sa lalaki. Huwag mo kayong mag-alala, tita. Iingatan ko si Olivia. Okay, yun lang naman ang gusto kong marinig. Pagkatapos nilang ibilin ang kanyang ina sa nurses at doctors dito, pati na rin kina Atina at Tom, umuwi muna sila ni Marco at nagpalit ng damit. Hindi rin sila nagtagal at nagtungo na sa kanyang opisina. Jinky, call my team and also reporters. I will have a press conference in the afternoon. Ani Olivia sa sekretarya pagdating sa kumpanya. Noted, ma'am. Nang nasa loob na siya ng kanyang opisina, ipinatawag niya ang buong advertising department. Seryoso siyang humarap sa mga ito. Alam niyo na sigurong lahat kung bakit kayo narito. At kung aamin kayo sa kasalanan niyo, maaari ko pa rin kayong i-retain sa trabaho niyo. I just wanted to hear your reason. Simula ni Olivia sa mga empleyadong hindi makatingin ng tumid sa kanya. I'll give you 1 hour. Pag-isipan niyo maigi to dahil kapag hindi kayo umamin, titiyakin kong hindi lang kayo mawawalan ng trabaho, kundi mahihirapan din kayo matanggap sa ibang kumpanya dahil sa pagiging unprofessional niyo. At isa pa, ipakukulong ko rin kayo dahil sa pagsabotahin niyo sa kumpanya ko. Maliwanag? Yes, ma'am. Iisang tugon ng mga ito. Sige, makakaalis na kayo. Bumalik kayo in an hour na may matinunang sagot. Mabilis namang nawala sa kanyang paningin ang kanyang mga empleyado. Pagtingin ni Olivia kay Marco, masuyo itong nakangiti sa kanya. Agad namang nag-react ang puso niya, para yung bolang tatalbog-talbog sa kanyang dibdib. Please don't look at me like that, Marco. Bakit? Natutunaw ka ba? Yes, hindi mo ba nakikitang namumula na ako? Natawa ito. Ikaw lang talaga ang babaeng nakilala ko na napaka-vocal sa nararamdaman niya. Sa iba-iba kasi magpapakipot pa. Well, Mr. Villarreal, hindi na tayo mga teenagers. At alam mo kung anong nararamdaman ko, pati na mga gusto kong sabihin, sinasabi ko. Kaysa naman pagsisihan ko lang ang pananahimik ko sa bandang huli. Well, mukha namang epektibo. Dahil naman pa man ay kuhang-kuha mo ng atensyon ko. Lumapit si Marco sa kanya. Tumigil lang ito ng isang hakbang na lamang ang pagitan nila. I want to kiss you. Anito bago inangat ang palad at hinaplos ang kanyang pisngi. Go on, hindi naman kita pipigilan. Sagot ni Olivia. Alam ko, kasi patay na patay ka na sa akin. What did you... Hindi na naituloy pa ni Olivia ang sinasabi dahil agad nasakop ng mga labi nito ang sa kanya. Napapikit na lamang siya at ninamnam ang tamis ng mga sandaling yon. At nang pakawalan siya ni Marco, mabilis na tumutol ang isip niya. That's perfect, darling. Sabi nito. Lumabi siya. Bakit pakiramdam ko hindi naman ako ang unang babaeng niligawan mo? Napataas ang isang kilay ng lalaki. At bakit mo naman nasabi? Kasi magaling kang humalik. Napahalakhak si Marco na ikinasalubong naman ng mga kilay ni Olivia. Sige, tawanan mo pa ako. Titiyakin ko talagang pahihirapan kita. Kagyat namang tumigil si Marco at bahagyang pinisil ang tungki ng ilong niya. Silly. Of course, I kissed someone before. Pero hindi ko na rin yun maalala. And definitely, the taste of your lips will last long in my head. Bukod sa malambot na mga labi mo, ang bango pa ng hininga mo. Nakakabaliw. Napangiti naman si Olivia. Sus, bola. Sige na, magtatrabaho na ako. Okay, dito lang naman ako. Hindi kita iiwan. I know. Bumalik na siya sa kanyang lamesa habang si Marco naman ay naupo sa pwesto nito. Panay ang tingin ni Olivia sa orasan. Seryoso siya sa sinabi niya kanina kaya habang palapit ng palapit sa 1 oras ang mga lumipas na sandali, kinakabahan na siya. Baka kasi walang umamin. Subalit napatayo siya nang pumasok doon ng kanyang advertising manager.
Namumutla ito at hindi makatingin ng diretso sa kanya. So it's you. Hindi yun tanong. Hindi rin akusasyon, kundi isang pagkumpirma. I'm so sorry, ma'am. Hindi ko po talaga ginusto ang nangyari. Humihikbing wika ni Miss Trinidad. She confessed everything, pati na kung bakit nito yun ginawa. Blinakmail lang daw ito ni Mr. Paterno na ilalabas ang isang hindi kaaya-ayang video nito sa publiko kapag hindi ito sumunod sa nais ng matanda. Lalo namang nag-apoy sa galit ang dibdib ni Olivia. At nang malaman niyang nahuli na si Mr. Paterno, mas pinaaga pa niya ang kanyang press conference. Doon ay isiniwalat niya ang lahat ng baho nito na nalalaman niya. Naging trending naman kaagad sa social media ang mga sinabi niya at unti-unti dama na niya ang epekto niyon sa kanilang mga kumpanya. Dahil halos lahat ng kliyente ni Mr. Paterno ay lumipat sa kanila. Isang bagay na gusto man niyang ipagpasalamat pero hindi niya magawa dahil may mga taong nawalan ng trabaho. Kaya mas tamang sabihing nakahinga lamang siya ng maluwag at nagkaroon ng kapanatagan ng isip dahil tapos na ang problema niya. Dahil tapos na ang problema ni Olivia, isang gabi niyaya siya ni Marco na lumabas. Where are we going? Malambing na tanong ni Olivia kay Marco na nasa harap ng manibela. Secret? Napataas ang isang kilay niya. Oh, I forgot to tell you that I hate surprises, Mr. Villarreal. Well, now you're not. At paano mo naman nasabi? Dahil alam kong pagkatapos ng gabing to, mawawala na lahat ng takot sa isipan mo. Really? Aha. Na-excite si Olivia at humilig sa balikat nito. Sanay na silang ganoon kahit wala pa namang label ang kanilang relasyon. Ayaw rin naman niyang magmadali dahil takot na rin siyang magkamali. Kaya okay na rin sa kanya na MU sila ni Marco, na isa sa mga magagandang nangyari sa kanya sa mga nakalipas na buwan. We're here. Anunsyo ng katabi. Tumingin si Olivia sa unahan. Are we in Antipolo? Yep, sandali lang. Bumaba ito ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pinto. Pagkatapos, binuksan nito ang trunk at may kung ano-anong kinuha roon. Magpipiknik tayo rito sa ganitong oras? Usisa niya. 8:00 na kasi ng gabi. Yup. Mas unique to. Simple lang kagaya ng nais mo. At isa pa, solo natin ang paligid. Solo natin o solo mo ko? Well, pareho na rin yun. Natawa si Olivia, hindi mapigilang kilingin. Kahit yun ang unang beses na nanligaw si Marco, hindi maikakaila ang pagiging sweet nito at caring. Ilan sa marami pang katangi ang nagustuhan niya rito. I brought all of your favorite snacks. Sabi nito habang inaayos ang picnic blanket sa harapan ng sasakyan nito. May dala rin itong portable lamp para may ilaw pa rin sila. Really? Excited niyang wika bago ito tinulungan. Pagkatapos, naupo na sila. Kain muna tayo. Okay, ano bang mga dala mo? Paborito mo rin. Sweet and sour pork, fried rice, adobong pusit, daing, tinapa na may kamatis at itlog na pula, sa kanilagang sari-saring gulay. And I cooked all of this for you. Malapad na napangiti si Olivia, pagkaway mabilis na hinalikan sa pisngi si Marco. Thanks, Marco. Basta sa ikaliligaya mo, darling. Sus, oo na, ikaw na ang pinaka-thoughtful na taong nakilala ko. Well, sa paglipas ng mga araw, tiyak na hindi lang yan ang matutuklasan mo. Sagot nito bago iniaro ang kutsara sa kanya. Nakakuha na pala ito ng pagkain at iisang plato lamang ang nilagyan nito. Napangiti si Olivia. Paano ka ba naman hindi kikiligin sa isang to? Lahat na lang talaga ginawa para lang mapasaya ako. Humahagik-hik niyang wika sa isip bago ibinuka ang bibig. Habang umunguya, unti-unting namilog ang kanyang mga mata. Ang sarap. Mas masarap pa to sa luto sa restaurant niyo, Marco ah. Of course. Kung hindi mo nalalaman, cooking is my passion. Naman ako kay mommy. Wow, tamang-tama pala. Oo, kasi hindi ka marunong magluto. Oy, hindi kaya. Marunong naman ako magprito, no? Marunong nga, pero malapit na maging sunog. Ang sama mo. Sinabayan pa yun ni Olivia ng pagtampal sa braso nito. Okay lang naman yun sa akin. Walang problema kung ako man ang mataw ka sa kusina natin pagdating ng araw. Natigilan siya at napatitig dito. Anong ibig mo sabihin? Tumingin si Marco sa mga mata niya. Obvious namang gusto natin ng isa't isa, hindi ba? Tumango si Olivia. At habang lumilipas sa mga araw, narealize ko na hindi na lang pala kita gusto. I want you to be my official girlfriend. Kasi kakaiba ng pintig ng puso ko. At ang sabi ng puso ko, ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Napalunok siya kasabay ng pangingilid ng mga luha. Totoo? Hindi naman kita minamadaling palalimin ang nararamdaman mo sa akin, Olivia. I'm willing to wait. Pero gusto ko lang malaman mo kung ano na ba talaga ang nararamdaman ko ngayon.
At gusto ko maging opisyal na tayo para may mapanghawakan na ako at para may karapatan na ako manita. Bakit naman? Kasi sa tuwing lalabas tayo, parang tispring ang lieg ng mga lalaki. Panay ang habol tingin sa'yo. Natawa si Olivia dahil sumimangot pa talaga si Marco. Okay, we're officially on. Pero para lang sa kaalaman mo, mahal na rin kita. Baka nga mas una pa kitang minahal eh. You know, kakaiba ka kasi. Malapad itong napangiti. Talaga? Bakit? Ganun ba talaga ako kagwapo para maging patay na patay ka sa akin, Miss Olivia ko? Nanlaki ang mga mata niya bago ito muling hinampas sa braso. Conceited. Napahalakak si Marco. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Sinubuan siya ni Marco ng pagkain. Ngumanga naman agad siya. By the way, hindi ako magre-resign sa trabaho, pero magpapasign ako sa ibang unit para hindi ka na nag-aalala pa. Really? Gagawin mo yon? Oo naman. Ayoko kasing bigyan ka ng rason para hiwalayan pa ako. At dahil bukod sa'yo, mahal ko rin ang trabaho ko, kinausap ko si Boss Primrose. Pumayag naman siyang mailipat ako sa training unit namin. Isa na ako ngayon sa magtuturo sa mga bagong recruit na aseros. Niyakap niya si Marco. Thank you for doing this. Ngayon mapapanatig na talaga ako. Yes, dahil tiyak naman na hindi maglalaon, makukulong na ng panghabang buhay si Mr. Paterno. Ilang buwan na lang ang hihintayin natin. Yes, I know. At salamat sa iyo, Marco. Not at all, darling. Ilang buwan na ring tumatakbo ang kaso niya laban kay Mr. Paterno. At dahil napakarami nilang ebidensya laban sa lalaki, alam nilang wala na itong magiging takas pa sa batas. Kaya ngayon, kahit papaano'y payapa na ang buhay ni Olivia. May isa pa pala akong sasabihin. Ani Marco pagkatapos siyang subuan muli. Ano? This place is ours. Napakunot ang noon ni Olivia. Pinaprocess pa rin sa isip ang narinig. What do you mean ours? Did you... No way. Napatakip siya sa bibig nang malapad itong umiti. Yes, way. I bought this land for our family. For our future. I know na may bahay na kayo ni Tita Helena, but I want to give us a space na matatawag natin na sa atin talaga. Pwede natin gawing bakasyonan ng lugar na to. Or we could live here with Tita Helena. Ano sa palagay mo? Sa halip na sumagot, mabilis na inangkin ni Olivia ang mga labi ni Marco. Kagyat naman itong tumugon bago siya pinakawalan. So? Tanong nito habang nakatingin sa kanya ang nangingislap nitong mga mata. If this is your way of proposing, then yes, payag na payag ako, Marco. Well, I know you'd say yes. Pakakawalan mo pa ba ang isang gwapong katulad ko? Ay sus, nagyabang na naman siya. Natawa si Marco. May pagyayabang naman ako. Saka, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita minamadali. We still need time to know each other bago tayo magpalitan ng idol sa lugar kung saan mo gusto tayong ikasal. For now, gusto ko lang malaman mo kung ano mga plano ko para sa atin. Isa pa, gusto ko kasing makasama na kita sa mga pagpaplano para sa ating dalawa. You know, ayoko namang baliwalain ang opinion mo. Because that is how a relationship works. It's sharing and listening to each other. Agree. And also, trust. Agree. Natawa silang pareho bago muling naglapat ang kanilang mga labi. I love you, Olivia. Mahinang wika nito. I love you too, Marco. My future husband. Punong-puno ng pagmamahal na tugon niya. 7 buwan pa ang lumipas bago nila napagpasyahang magpakasal. Simple lamang yon at tanging mga malalapit sa kanila ang inimbitahan nila. At pagkalipas pa ng 2 taon, isinilang ni Olivia ang panganay nilang kambal na babae. Isang simbolo ng mas matatag, masaya, at pagsasamang punong-puno ng pagmamahal. Sa paglipas ng panahon, napagtanto nilang ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa matatamis na salita o engrandeng pangako. Ito ay tungkol sa pagpili sa isa't isa araw-araw, sa gitna ng takot, pagsubok, at mga pagkakamaling hindi maiiwasan. At sa pagpiling yon, natagpuan ni na Olivia at Marco ang tahanang matagal na nilang hinahanap. Hindi sa lugar, kundi sa piling ng isa't isa. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.